And let us come to the waters of grace. Okay, our topic is dependence on Christ for justification and obedience. Now, many Christians are trying to live right, and many are failing. So the question is why? Why are there many Christians who are trying their hard but then end up failing? It is because they are relying on their own strength. So now, what are we going to do for us to not fail? We need to just believe in Christ. Okay? But many in Christian world, they also believe in Christ. They attend to church and they desire to do what is right. But deep inside, they are tired. We are tired. Tired of failing. Tired of promising God that I will do better next time. Only to fall again. And the reason is this. We are trying to live a Christian life without a total dependence to Christ. So, it says in John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. But we can do, right? We can do not something, not little, but it says in this verse that we can do nothing. At sa gabing ito, mga kapatid, nais kong pag-aralan natin kung paano tayo dumepende sa ating Panginoong Kristo sa ating pagkaligtas at sa kung paano tayo susunod sa utos ng Diyos. So kung makikita po natin dito, dependence on Christ, who is the true vine. Okay. So, we need to depend on Christ for justification. Because it says here that we are made right with God by Christ alone, apart from our works. So even if we do our best to do good works, it is not enough. Okay. And in obedience, we bear fruit as we abide in Christ. Not because we have our own talent, that is why we are bearing fruit, but we are abiding in Christ, that's why we have fruit. So, sabi pa dito sa John 15 verse 4, abide in me and I in you. At ito ang pinakamahalaga nating kailangan gawin. So, sa isang bundok, mayroon isang baging, mga kapatid, na parang sobrang creepy. At siya ay tinatangay-tangay ng hangin. At sa kabundukan ito ay mainit, malakas ang sinag ng araw. Ano po? Pero, magugulat kayo, bakit itong parang hindi naman mawarian na baging na ito ay nabubuhay? Yun pala, kung titingnan natin, kung sususugin natin yung kanyang pinakaugat, ay sa loob nun, may nakita siya na isang butas doon sa bundok at doon sa butas na yun, nakapasok yung kanyang ugat. At sa ugat na yun, doon sa butas na yun, mga kapatid, meron pala doon isang bukal. At doon sa bukal na yun, nakadikit o nakaugat ang baging na ito. Dumadaan ng napakalalakas na hangin sa bundok na ito. Nararanasan ng baging na ito ang sobrang init na panahon. Pero ang kanyang mga dahon ay nananatiling berde. Siya ay nagkakaroon ng
ng bunga sa tuwing kapanahunan nito na magbunga. At mayroong isang pagkakataon na tumubo ang panibagong branch sa kanya. Ano po? At itong branch na ito, inisip niya na, uy, kailangan ko ding magbunga katulad ng mga kapwa ko sanga. At siya ay nagsumikap. Siya ay pinilit niya na humaba ng humaba. At siya ay nagkaroon ng sariling ugat. Ngayon, siya ay nagkabunga. Pero unti-unti, siya ay nawawala ng supply galing sa main vine. So itong naghiwalay na branch na ito, unti-unti na siyang nanghina. Sa tuwing tag-init, ang branch na ito ay nalalagasan ng dahon. Pero yung main vine, siya ay nananatiling berde. Unti-unti nawawalan siya ng bunga tuwing season ng pagbunga nito. At unti-unti nare-realize niya na parang siya ay namamatay na. Ngayon, ang ginawa ng branch na ito ay hindi niya na sinubukan na mag-produce ng sarili niyang bunga. Hinayaan niya na lang na siya ay manatiling buhay. Kasi yun na lang yung pag-asa na meron siya. Pero hindi niya napapansin, unti-unti bumabalik sa kanya yung lakas. Unti-unti nakikita niya na nagkakaroon uli siya ng berde na mga dahon sa tuwing tag-araw. At unti-unti nakikita niya na unti-unti siyang kumakabit muli at nasusuplayan ng nutrition mula sa main vine. Unti-unti nagkaroon siya ng bunga at mas naging malago. So ano ang ibig sabihin ng istoryang ito? Kung mapapansin natin sa kanta, ang kailangan lang natin ay lumapit o pumunta sa water of grace. This water of grace is Christ. The vine is the union between us and Christ. And the little branch is us believers. Sometimes we are thinking of doing something good to show our fruit to other people. We are striving and we are exerting too much effort to obey to the laws of God. Pero hindi natin namamalayan, meron palang mga pagkakataon na nanghihina tayo. Katulad na lamang ng nangyari sa branch nito. At madalas, kapag malapit ng mamatay, o kapag malapit ng gumib up sa pananampalataya, tsaka lang niya nare-realize na i-let go ang lahat sa Panginoon. At nawa, huwag namang mangyari sa atin ito. We just need to go to the water of grace. Justification. Christ, our righteousness. Now, how can a sinner stand before God? Paano tayo tatayo bilang mga makasalanan sa harap ng Diyos? Kaya ba natin? So, hindi natin kaya po. Because the truth is, we are all as unclean thing, and all our righteousness as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Tayong lahat, ay mga maduduming mga bagay sa harap ng Diyos at ang lahat ng katwiran na tinitingnan natin sa ating mga sarili na para bang, uy, matuwid ako kaysa kay kapatid. Ang katwiran na tinitingnan natin sa ating mga sarili ay parang isang maduming basahan sa harap ng Diyos. At tayo, bilang mga tao, bilang mananampalataya, tayo ay lumilipas na parang mga dahon. Ang ating kasamaan ay parang mga hangin na siyang nagtatangay sa atin papalayo sa Diyos. Alam na natin kung ano ang nagiging barrier natin between sa atin at sa Diyos. At ito ay kasalanan. So even
best effort is not enough. Kahit pa ibuhos natin yung lahat ng lakas natin, lahat ng effort na meron tayo, lahat ng talent na meron tayo sa ating mga sarili, para makita natin na may bunga tayo sa pananampalataya, kailanman hindi ito magiging sapat sa harap ng Diyos. So it also says here in 1 Corinthians 1 verse 30, "But of Him are ye in Christ, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption." So makikita natin dito na tanging ang ating Panginoong Kristo lamang na isinugo ng kanyang Ama ang siyang magdadala sa atin sa karunungan, sa pagiging matuwid, sa pagiging banal, at siya lamang ang magiging susi para sa ating kaligtasan. Christ is our righteousness. So we must depend on Christ for our justification. Christ is our sanctification. So we must depend on Christ for us to obey the law of God. Because both comes from Him and not from us. But there is always a danger. The danger of self-righteousness. Sabi sa Romans 10 verse 3, "For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God." Ano? So many are not rejecting Christ openly. Because all of the Christians always says that I accept Christ in my life. But while they are saying that thing, that they accept Christ in their life, they depend on their good works. They depend on their church activities. They depend on their moral behavior. But none of this can justify you and me. None of these things can justify us. Kaya nga hindi dapat, katulad nung kwento kanina, na hindi dapat natin hayaan na mag-isip tayo na kaya ko itong mag-isa. Kaya kong gumawa ng mabuti at maging mabuti sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Dahil kahit kailan, hindi natin maa-achieve ang bagay na ito. We have no righteousness of our own. Wala tayong katwiran sa ating mga sarili with which to meet the claims of the law of God, na siyang magpapakita na tayo ay nakakasunod sa kautusan ng Diyos. But Christ has made a way of escape for us. Pero laging nandyan ang ating Panginoong Kristo para tayo ay alalayan upang makatakas tayo sa sitwasyon kung nasan man tayo ngayon. Nasa sitwasyon ba tayo na tayo ay araw-araw lumalago at hindi na nadadapa? So, sabi dito na He, which is Christ, live on earth amid trials and temptations, such as we have to meet. But then, He lived a sinless life. Anong nature po meron si Christ? Sinful nature. But have a sinless life. So, ibig sabihin na hindi masusukat sa ating mga likas kung tayo ba ay makasalanan o hindi. Because Christ, like us, have a sinful nature. He took the seed of Abraham. Para doon siya magkaroon ng lahi, para nandun yung lahi niya. Para wala tayong makitang advantage sa kanya. At kung meron man tayong makitang advantage sa kanya, this is the evidence of depending to God, our Father. Yun lang naman yung advantage ni Christ sa atin. At yung advantage na yun ay maaari din natin gamitin. Di ba?
Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Kristo ay available para sa atin. Kung paano siya nakapanagumpay at kung paano siya sumunod sa kautusan ng Diyos. Sa cross, pwede bang mamatay si Christ o hindi? Di ba pwede naman siyang hindi mamatay kung pipiliin niya na ayokong mamatay? Pero anong sabi niya? Na, di ba? Ang kalooban mo ang siyang masusunod. Kasi kung pipiliin ni Christ na hindi na lang siya mamatay, hindi mapufulfill ang plan of redemption. Wala tayong kaligtasan, wala tayong justification, at kahit kailan, kung hindi namatay ang ating Panginoon Kristo sa krus, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, sa gitna ng mga gulo, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng tukso ng kaaway, na maaari din nating harapin, ay namuhay ang ating Panginoon nang hindi nagkakasala. At ang susi ng kanyang buhay na walang kasalanan ay maaari din nating gamitin. Sa pagpapatuloy, He died for us, and now He offers to take our sins and give us His righteousness. Hindi ba nakakatuwang isipin? At dito mararamdaman natin na tayo ay mahal talaga ng Diyos. Kasi kahit sinong tao dito, siguro, hindi mag-aalay ng kanyang buhay para sa taong hindi niya naman kaano-ano. Pwede siguro mag-alay yung isang lalaki ng kanyang buhay para sa kanyang asawa. Para sa kanyang kapamilya. Pero hindi para sa ibang tao. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang sakripisyong ito. So, ino-offer sa atin ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng katwiran. If you give yourself to Him and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been, for His sake, you are accounted righteous. Diba? Inoferan tayo ng Diyos na maaari tayo maging matuwid. Pero kung ibibigay lamang natin o kung magpapasakop lamang tayo sa ating Panginoon at kung tatanggapin natin siya sa ating mga buhay bilang ating sariling tagapagligtas, na kahit na gaano man kasama at kamakasalanan ang tingin natin sa ating mga sarili, gaano man kasama ang tingin sa atin ng ibang tao, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng pagbayad niya ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, ay maaari tayong maging matuwid sa harap ng Diyos. Christ's character stands in place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. Masarap po ba sa pakiramdam? Hindi. Na kahit na gaano tayo kasama sa ating mga sarili, kung titignan natin, ay maaari tayong mawalan ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa Faith and Works, if man cannot, by any of his good works, merit salvation, then it must be wholly of grace, received by a man as a sinner because he receives and believes in Jesus. Kung ano't ano man na tayong mga tao ay hindi maliligtas o hindi magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, ito ay sa kadahilan ng ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Na kung saan, kung tatanggapin natin o ng isang tao ang ating Panginoong Kristo, ay makakatanggap din tayo ng kaligtasan. It is wholly a free gift. At ang regalong ito ay walang bayad, mga kapatid. Justification by faith is placed beyond controversy. And all this controversy is ended as soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good works can never procure eternal life for him. Na kahit kailan, ang mga mabubuting gawa natin para sa ating mga sarili ay hindi magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kailan lang natin matatanggap ang ating ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Kristo? Kapag tinanggap na natin ang katotohanan na kahit na gaano tayo kabuti sa ating mga gawa,
kailanman hindi tayo maliligtas. So let us all remember that Christianity is not centered on human effort. It is centered on dependence on Christ. Sabi sa Romans 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, which is ang pananampalatayang ito, ay dahil din sa biyaya ng ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. And be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Now, justification means declared righteous, not by our own good works, but entirely through faith in Christ. Kasi kung tayo ay naniniwala sa justification by faith, ay hindi natin kailanman aangkinin na meron tayong mabuting gawa sa ating mga sarili. Sapagkat tinitingnan natin ang ating mga mabubuting gawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa atin. Kasi kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin, kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, kailanman hindi tayo makakapag-produce ng good works o mabuting gawa na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So tapos na tayo sa justification. Now let us proceed. Obedience. Christ our power. Now, here is where many fail, just like the Israel of old. We accept Christ for forgiveness, but we try to obey in our own strength because there is a struggle on humanity. May struggle po tayo sa ating mga sarili. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Di ba? Naranasan na ba natin to? Na gusto nating magbago, pero hindi natin magawa. Napagdesisyonan na natin na bukas, hindi ko na to gagawin. Pero nabibigo tayo sa araw-araw. Ngayon, gusto ko pong malaman ninyo na meron pong sikreto sa tagumpay. At ang sikretong ito ay may ihahayag sa atin kung patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung patuloy tayong magkakaroon ng matibay na koneksyon sa Kanya. Dahil sabi sa Philippians 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do good of His good pleasure. True obedience is not self-produced, mga kapatid. It is God working in you, working in me, working in us. Dahil tanging ang Diyos lamang ang siyang makakakilos sa ating mga puso at isipan para tayo ay makagawa ng mga bagay na nakapailalim sa Kanyang kalooban at nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanyang harapan. So, sabi sa the desire of ages, all true obedience comes from the heart. It was heart work with Christ. Ang lahat ng tunay na pagsunod ay nanggagaling sa puso. At ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate ng ating puso sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga kung kumakatok man sa atin ng ating Panginoon, atin itong pagbuksan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagpapatuloy natin sa ating Panginoon, sa ating mga puso, tayo makakapag-produce ng tunay na pagsunod sa Kanyang kautusan. And if we consent, He will so identify Himself with our thoughts and aims. At kung atin siyang hahayaan, siya mismo ang siyang magbabago sa atin, magmula sa ating mga pag-iisip at magmula sa ating mga gustong mangyari sa ating mga buhay.
So blend our hearts and minds into conformity to His will. Paano tayo magkakaroon ng mabuting buhay? Na magiging maayos at makikita natin na kalugod-lugod ito sa harap ng Diyos? It is to blend our hearts and minds in conformity to His will. Dapat maging kaisa tayo ng Diyos sa pamamagitan o sa ating mga isip at sa ating mga puso. That when obeying Him, we shall be but carrying out our own impulses. Na sa pagsunod natin sa Kanya, ay yun na yung nagiging likas natin. Hindi na tayo nag-exert ng effort na, kailangan ko tong gawin, kailangan ko tong sundin. Makikita lamang sa atin ang true obedience, relying only to Christ, kapag nagiging natural sa atin ang pagsunod sa Kanyang kautusan. Kapag hindi na tayo nag-iisip na, kailangan natin gawin itong mga bagay na ito para tayo ay maligtas. So then with Christ working in you, you will manifest the same Spirit and do the same good works. Works of righteousness, obedience. Na kung saan, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hahayaan natin na gumawa sa ating mga sarili, ay magmamanifest o makikita ng sanlibutan ang parehong espiritu ng mabuting gawa na makikita sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay gawa ng matuwid at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Paano po ba naligtas? Paano po ba naging tagumpay yung misyon ni Kristo dito sa lupa? Anong ginawa niya? He is entirely depending on His Father. And while Christ overcoming all of the trials and temptations of Satan through depending to His Father, we can also depend to Christ for us to obey the will of the Lord. So the closer you get to Christ, the less you trust yourself. Tama? Kasi kung patuloy tayong magtitiwala sa ating mga sarili, patuloy lang nating iisipin yung sarili nating solusyon sa isang problema. Pero kung hindi natin, kung isasantabi natin yung ating mga sariling mga solusyon, mas kukonti yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Ano? So dapat tayong patuloy na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo at nang sa ganon ay hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili. Obedience is not you trying harder. It is Christ living in you. Hindi natin kailangang subukan. Hindi natin kailangang gawin yung the best na meron tayo. Kasi kahit na gawin natin yung the best, wala tong halaga sa harap ng Diyos. Para tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, kailangan lamang mabuhay sa bawat isa sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Madali, mahirap. Di ba? Katulad nga nung binasa natin kanina sa Romans 7, na mayroon tayong gusto kong magbago, pero yung aking laman, gustong gawin niya, yung gusto niyang gawin. So, mahirap po bang patirahin sa ating mga sarili ang ating Panginoon Jesucristo? Madali lang. Sa tulong ng Panginoon, madali. Pero kung magtitiwala tayo sa ating mga sarili, magiging mahirap po ito. So, the two errors when dependence is lost. Sino po dito ang kayang sumunod sa utos ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Sino dito ang may kayang sumunod sa utos ng Diyos? Okay. Kaya nating lahat sumunod sa utos ng Diyos. Pero yung sarili ba nating pagsunod ay magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos?
So number one of these two errors when dependence is lost is legalism or self-dependence in justification, katulad ng nangyari sa Israelites noon. Sinusubukan nilang gawin ang lahat at sundin ang statutes and laws ni Moses. At kapag may nakita sila na ibang tao na hindi kayang sundin yung sinusunod nila, ano ang tingin nila sa taong ito? Marumi, kasuklam-suklam, at hindi karapat-dapat makatanggap ng kaligtasan. Sabi sa Galatians 3 verse 3, "Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" Saan po tayo nagsimula sa ating pananampalataya? Di ba sa pagdinig natin ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos? At ano ang salita ng Diyos? It is Spirit as well. Tapos ngayon, sasabihin natin na maaari tayong maging perpekto sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. So is it not foolishness in front of God? Sabi sa Faith and Works, we must not think that our own grace and merits will save us. Hindi dapat natin isipin na yung sarili nating mga kabutihan ay magsisilbing kaligtasan para sa atin. Only the grace of Christ is our only hope of salvation. Tanging ang biyaya na nagmumula po sa ating Panginoong Kristo ang siyang tanging pag-asa natin upang tayo ay maligtas. So the result of self-dependence in justification is just like the result of legalism to the Jews. Just like what I said earlier. So number 2 is cheap grace. Ano kaya ibig sabihin ng cheap grace? This is no dependence in obedience. Sabi sa James 2 verse 17, "Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone." Kahit na meron tayong pananampalataya at hindi naman ito gumagawa sa atin at hindi tayo nakikitaan ng anumang bunga, ay patay. Ano po? So, cheap grace. Ito ay hindi pagkakaroon ng reliance sa Diyos upang sumunod at hindi rin sumusunod sa kautusan ng Diyos sa sarili niyang gawa. Meron lamang siyang pananampalataya. So, while good works will not save even one soul, yet it is impossible for even one soul to be saved without good works. Kung makikita natin sa Biblia, ang sabi dito na hindi makakapagligtas sa atin ang mabuting gawa. Pero, hindi rin naman maliligtas ang isang tao nang wala siyang ginagawang mabuti. Naunawaan po ba natin yung mix of words ng ating mensahera? Na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating mabuting gawa. Pero hindi rin tayo maliligtas nang walang makikitang mabuting gawa sa atin. Ano ibig sabihin nito? There is no transformation in us. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng transformation? Paano tayo magkakaroon ng pagbabago na hindi tayo nagre-rely sa ating mga sarili? So it is only by relying to Christ. He is our only hope of salvation. Di ba sabi kanina? Siya lang yung tangi nating pag-asa sa kaligtasan. Wala nang iba. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga magulang na nagtuturo sa atin ng mabubuting asal, kundi tanging sa ating Panginoong Kristo lamang. Now, how to have a practical dependence to our Savior in our daily Christian experience? Paano nga ba tayo magkakaroon ng practical na pagdepende sa ating tagapagligtas sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano? So sabi dito sa John 15:4,
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. So kung hindi po mananahan sa atin ang ating Panginoong Kristo, ay hindi rin tayo makikitaan ng mabuting gawa. Ngayon, ang kailangan lang para makitaan tayo ng mabuting gawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa araw-araw, ay manahan siya sa atin. Next, in 1 Thessalonians 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin tayong walang patid, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng pananalangin sa atin? Communication. At kapag tayo may communication, anong nangyayari? It strengthens the relationship. So paano na lang kung hindi nag-uusap yung dalawang tao? Magkakaroon ba sila ng matibay na relasyon? Di ba hindi? At ganun din sa ating Panginoon. Kung hindi tayo makikipag-usap sa Kanya mula umaga, tanghali, gabi, paano titibay yung relasyon natin sa Kanya? Paano tayo makakapag-rely sa isang existence na hindi naman matibay yung relasyon na meron tayo sa Kanya? So kapag matibay lamang ang relasyon natin sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos, tsaka lang tayo magkakaroon ng full reliance sa Kanya. Kasi hindi natin kayang magtiwala sa isang bagay, sa isang tao, kung hindi natin alam na matibay ito o matibay yung relasyon natin sa taong ito. So sabi sa Steps to Christ, page 70, consecrate yourself to God in the morning. Sa umaga pa lamang, italaga na natin ang ating mga sarili sa Diyos and make this very first work. Ito ang pinakauna nating dapat gawin. Let your prayer be, take me, O Lord, as wholly thine. I lay my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be wrought in thee. This is a daily matter. Ngayon, para makitaan tayo ng gawa na nagmumula sa ating Diyos, kailangan mag-abide muna sa atin ang ating Panginoon Kristo. At kailangan din na maging dalangin natin ito sa araw-araw. At ito dapat ang una nating ginagawa sa umaga. Na maging dalangin natin, gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang serbisyo. Kanino ba tayo nagseserbisyo? Una, sa Diyos na buhay, at pangalawa, sa ating kapwa. Kailan tayo magseserbisyo sa ating sarili? Sa pinakahuli. Okay. Doon mo makikita na we are dying or we are denying ourselves. If you see your sinfulness, do not wait to make yourself better. We can do nothing of ourselves. We must come to Christ just as we are. At ito ang sinabi ko sa aking nanay. So sa pamilya po namin ay lahat kami Adventista. Ako po ay born Adventist, pero hindi ko naabutan na ang tatay ko ay nagsisimba. Ang naabutan ko lang na nagsisimba, yung lolo't lola ko, yung aking nanay, at kaming magkakapatid, kaming tatlong magkakapatid. Pero dumating yung punto na naging dalaga, naging binata, at nahatak ng sanlibutan. Ngayon na wala kaming lahat sa pananampalataya. Unang hindi nagsimba si mama. Sumunod yung dalawa kong kapatid. At huli, ako. At nagpapasalamat ako sa Diyos na meron siyang mga tao na patuloy na ginagamit upang patuloy tayong tawagin. Upang patuloy tayong imbitahan sa mga ganitong klase ng pagpupulong. Kaya nga po importante yung mga ganitong pagpupulong dahil ito yung maaaring makapagpabalik sa atin sa pananampalataya. Di ba? Kaya umatin tayo sa bawat session. Amen? At yun nga yung sabi ko sa nanay ko, Ma, simba tayo.
Alam niyo po ba sabi niya sa akin? Magsisimba na lang ako pag matuwid na ako. Hindi ba natin naging ano yon, rason dati? 'Di ba? Minsan pumasok na rin sa atin 'yon. Tsaka na lang ako magpe-praise sa Diyos kapag wala na ako masyadong kasalanan. Kapag okay na ako, tsaka na lang ako magdadasal. Pero malinaw ang sabi dito, na kung nakikita natin ang ating mga sarili na makasalanan, huwag na tayong maghintay na mas maging mabuti tayo. Ang sabi dito, lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo kung ano tayo. Para kanino ba pumunta ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa? Para sa matuwid sa makasalanan? Para sa ating mga makasalanan, para sa mga mahihina, para sa may mga sakit. Hindi siya pumunta dito sa lupa para sa mga malalakas at para sa mga matutuwid. Pumunta siya dito sa lupa upang maging tagapagligtas. And this teaches us that dependence is daily surrender, a continual trust and returning ourselves to God even in times of failure. Power on. Bluetooth mode. Kahit nasa palagay natin na o nakikita natin na tayo ay nabibigo. Ano po? Ay huwag sana tayong sumuko agad-agad. Ano po ang ibig sabihin kapag tayo ay nabibigo? Ang ibig sabihin kapag tayo nabibigo ay sinusubukan natin. Tama? We are failing because we are trying. And it is also a good thing. Ano? And we are also gaining, we are learning from that failure. So the union, Christ for us and in us. We accept Christ for forgiveness, but sometimes we try to obey in our own strength. Now there's a struggle on humanity again. Dahil lagi namang may struggle sa atin. Sabi sa Colossians 1 verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Only Christ is our hope. Ano po? In Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. That is why we need to die daily for us to be alive. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So this is the secret, mga kapatid. The Christian life is not you and us trying to live for Christ. It is Christ living in us. So the regenerating influence of the Holy Spirit renewed his heart. Whose heart? Our heart. The power of the love of Christ wrought a transformation of character. And dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay maaari tayong mabago. This is the sure result of the union with Jesus. Sigurado hindi? Sigurado. Kasi kita naman natin dito eh. Because when Christ abides in the heart, the whole nature is transformed. So, wag nating hayaan na patuloy lang kumakatok sa pinto ng puso natin ng ating Panginoon. Atin natin itong buksan. Sabi sa Hebrews 10 verse 35, cast not away therefore your confidence, which had great recompense of reward. We just need to put our confidence. And what is confidence means? What does confidence means? It means trust. We just need to put our confidence or trust to Christ and cease to look to self and look to Jesus. So to believe that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, will change the heart and reproduce in man the image of God. And this is what we need to understand. We are justified by Christ alone. We obey through Christ alone. And we are saved
only by dependence on Christ alone. Only Christ can save us. The fountain of the heart must be purified before the streams can become pure. He who is trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. The Christian's life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of nature. And the real problem is not that we try too little. The real problem is that we depend too little on Christ. That is why we need to depend on Christ for our justification and obedience. At isang paalala, dependence on Christ is not part of our Christian life. It is the whole of it, and God bless us all.